Mayo 2017. Bandang 5:00 ng hapon. Sa isang bahagi ng highway sa Batangas, abala ang mga motorista sa kanilang pag-uwi. Karaniwan ang daloy ng sasakyan sa oras na yon. Walang indikasyon na may mangyayaring trahedya sa loob lamang ng ilang segundo. Bigla na lamang narinig ang malakas na tunog ng preno. Kasunod ang isang matinding pagbangga. Isang kulay abong sedan ang nawala ng control at diretsyong bumangga sa concrete barrier sa gilid ng kalsada. Dahil sa lakas ng impact, umusok ang harapan ng sasakyan at kumalat ang mga basag na salamin sa paligid. Napahinto ang ilang motorista habang ang iba ay nagmamadaling lumapit upang tumulong. Ayon sa mga saksi, ilang sandali bago ang banggaan, may isang bola ng basketball na biglang gumulong mula sa gilid ng covered court patungo sa mismong gitna ng highway. Dahil sa biglaang paglabas ng bola, napilitan ng driver ng sedan na umiwas upang hindi ito mabangga. Ngunit sa pag-iwas na yon, nawalan siya ng kontrol sa manibela. Sa loob ng sasakyan, natagpuan ang isang binatilyong lalaki na duguan at walang malay. Nakaupo siya sa driver's seat, nakasandal sa manibela at halos hindi na gumagalaw. Sa passenger seat naman, naroon ang isang dalagang umiiyak at sumisigaw ng tulong. Halos hindi niya maimulat ang kanyang mata dahil sa sakit at pagkahilo. Kita sa kanyang mukha ang mga bakas ng pinsala mula sa mga tumalsik na salamin. Ilang minuto lamang ang lumipas, dumating ang rescue team at mga pulis upang magsagawa ng agarang pagresponde. Maingat nilang inalis ang 2 biktima mula sa sasakyan at isinakay sa ambulansya. Habang dinadala sa ospital, patuloy na sinisikap ng mga rescuer na mapanatiling gising ang lalaki na nasa kritikal na kondisyon. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa aksidente sa lugar. Hindi nagtagal, nakilala ang 2 biktima bilang sina Adrian Santos, 23 anyos, at ang kanyang kasintahan na si Lea Montalvo, 21 anyos. Pareho silang residente sa Karatig Bayan at kilala bilang magkasintahan na matagal nang magkasama. Lalong naging usap-usapan ang insidente nang malaman ng kanilang mga kakilala na umalis ang 2 nang hindi nagpapaalam sa kanilang mga magulang. Para sa ilan, isa lamang itong simpleng biyahe na nauwi sa aksidente. Ngunit para sa kanilang pamilya, ang pangyayaring iyon ay naging simula ng isang matinding pagsubok. Sa isang iglap, ang masayang paglalakbay na dapat sana'y selebrasyon ay nauwi sa trahedya. At sa loob ng ospital, nagsimula ang laban para sa buhay. Isang laban na magbabago sa kapalaran ng 2 pamilya. Bago pa mangyari ang aksidente sa highway, tahimik at maayos ang buhay nina Adrian Santos at Lea Montalvo. Si Adrian ay isang bagong graduate na may malinaw na pangarap sa buhay. Masipag siya at magalang sa nakatatanda. Katatapos lamang niya ng kolehiyo at naghahanap na ng trabaho nang mangyari ang insidente. Para sa kanyang mga magulang, si Adrian ay simbolo ng kanilang pag-asa.
Naniniwala silang malayo ang mararating ng kanilang anak. Tahimik at disiplinado ang kanyang pagkatao at bihirang mapasama sa anumang gulo. Samantala, si Lea Montalvo naman ay isang 21 anyos na college student na nagmula sa isang pamilyang kilala sa pagiging istrikto. Mahigpit ang kanyang mga magulang pagdating sa disiplina at pakikipagrelasyon. Gusto nilang makapagtapos muna siya ng pag-aaral bago pumasok sa seryosong relasyon. Dahil dito, madalas ay nagiging lihim ang kanyang pakikipagkita kay Adrian. Hindi dahil sa masama ang kanilang hangarin, kundi dahil nais nilang iwasan ang galit at pagtutol ng kanyang pamilya. Sa kabila ng mga limitasyon, naging matatag ang ugnayan ng dalawa. Ayon sa kanilang mga kaibigan, masaya at puno ng pangarap ang kanilang relasyon. Madalas nilang pag-usapan ang kinabukasan, kung paano sila magsisimula ng sariling buhay at kung paano nila haharapin ang mga hamon bilang magkasama. Para sa kanila, ang kanilang pagmamahalan ay isang bagay na dapat ipaglaban. Kahit pa nangangailangan itong itago sa simula. Ilang linggo bago ang aksidente, nagplano sila ng isang simpleng road trip. Layunin nilang pumunta sa Tagaytay upang ipagdiwang ang pagtatapos ni Adrian. Simbolo ng bagong yugto sa kanilang buhay. Ngunit alam nilang hindi papayag ang pamilya ni Lea kung malalaman ang kanilang plano. Dahil dito, nagpasya silang umalis nang hindi nagpapaalam. Sa araw ng kanilang pag-alis, tahimik nilang isinakatuparan ang plano. Maaga silang nagkita at agad na bumiyahe. Umaasang makakabalik bago pa man mapansin ang kanilang pagkawala. Nung simula, masaya ang kanilang paglalakbay. Nakangiti habang binabaybay ang kalsada. Ngunit ang isang desisyong ginawa sa lihim ay nagdala sa kanila sa isang sitwasyong hindi nila inaasahan. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang kanilang simpleng biyahe ay nauwi sa isang aksidente na magbabago sa direksyon ng kanilang buhay at mag-iiwan ng sugat na hindi madaling maghilom. Sa isinagawang reconstruction ng aksidente, sinuri ng mga investigador ang eksaktong pangyayari bago naganap ang banggaan sa highway sa Batangas. Ayon sa mga saksi, normal ang takbo ng sasakyan nina Adrian at Lea habang binabaybay nila ang kalsada. Hindi sila nagmamadali at nasa tamang linya ng daan. Ngunit sa gilid ng highway, may isang covered court kung saan naglalaro ng basketball ang ilang kabataan. Karaniwan na sa lugar na yon ang ganitong eksena, lalo na tuwing hapon kung kailan nagtitipon ang mga residente upang maglibang. Sa gitna ng kanilang laro, may isang pagkakataon na malakas ang naging talbog ng bola. Mula sa loob ng covered court, tumalbog itong palabas ng nakaharang na steel matting at tuloy-tuloy na gumulong patungo sa mismong kalsada. Dahil malapit ang court sa highway at walang sapat na harang, mabilis na nakarating ang bola sa gitna ng kalsada kung saan dumaraan ang mga sasakyan. Sa sandaling iyon, nakita ni Adrian ang bola sa kanyang harapan. At upang maiwasan ang banggaan, agad niyang kinabig ang manibela pakaliwa. Ngunit dahil sa biglaan at mabilis na pag-iwas, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan. Ilang segundo lamang ang lumipas bago ito diretsyong bumangga sa concrete barrier sa gilid ng highway.
Malakas ang naging impact ng banggaan. Tumama ng direkta ang harapang bahagi ng sasakyan sa matigas na pader, dahilan upang magkalasog-lasog ang ilang bahagi nito. Dahil sa lakas ng tama, nagtamo si Adrian ng matinding pinsala sa katawan. Nawalan siya ng malay at hindi na agad nakagalaw matapos ang aksidente. Si Leia naman ay bahagyang nakaligtas dahil sa pag-deploy ng airbag. Ngunit sa kabila nito, tumalsik ang mga basag na salamin mula sa windshield at tumama sa kanyang mukha at mata. Dahil sa pinsalang yon, nakaramdam siya ng matinding sakit at hirap sa pagdilat. Halos wala na siyang malinaw na makita habang nakaupo sa loob ng sasakyan. Ilang motorista ang agad na huminto upang tumulong. May ilan na tumawag ng ambulansya, habang ang iba ay sinusubukang pakalmahin si Leia na patuloy na umiiyak at humihingi ng tulong. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang rescue team at isinugod ang dalawa sa pinakamalapit na ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Habang patuloy na ginagamot sina Adrian at Leia sa ospital, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa aksidente sa kanilang mga pamilya. Isa-isa silang tinawagan ng mga awtoridad upang ipaalam ang nangyari. Sa loob lamang ng ilang oras, nagdatingan na ang kanilang mga magulang sa emergency room, bit-bit ang takot at matinding pag-aalala. Pagdating sa ospital, agad nilang nakita ang kalagayan ng dalawang biktima. Nakaupo sa labas ng operating room ang pamilya ni Adrian, tahimik na nagdarasal habang hinihintay ang balita mula sa doktor. Samantala, ang pamilya ni Leia ay hindi makapaniwala sa nangyari. Galit at lungkot ang bumalot sa kanilang damdamin. Lalo na nang malaman nilang umalis ang kanilang anak nang hindi nagpapaalam. Sa unang mga araw matapos ang aksidente, nanatiling kritikal ang kalagayan ni Adrian. Nakalagay siya sa intensive care unit at patuloy na inoobserbahan ng mga doktor. May malubhang pinsala sa kanyang internal organs at kinakailangan ng tuloy-tuloy na monitoring upang mapanatili ang kanyang buhay. Sa bawat oras na lumilipas, lalong naging malinaw sa pamilya na hindi madali ang kanyang kalagayan. Si Leia naman ay sumailalim sa masusing pagsusuri sa kanyang mga mata. Makaraan ng ilang araw, ipinatawag ng doktor ang kanyang pamilya upang ipaliwanag ang resulta ng pagsusuri. Ayon sa medical findings, malubha ang pinsala sa kanyang paningin dahil sa mga tumalsik na salamin noong aksidente. Dahil sa lawak ng pinsala, sinabi ng doktor na may malaking posibilidad na hindi na siya makakita pang muli. Ang balitang yon ay nagdulot ng matinding lungkot sa buong pamilya. Para kay Leia, ang pagkawala ng paningin ay tila pagguho ng lahat ng kanyang pangarap. Hindi na niya makita ang mukha ng kanyang mga mahal sa buhay at hindi rin niya alam kung paano siya muling makakabalik sa dati niyang pamumuhay. Sa loob ng silid ng ospital, tahimik siyang nakahiga habang pinipilit tanggapin ang bagong realidad na kanyang kinakaharap. Sa kabilang banda, si Adrian ay nanatiling nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa kabila ng kanyang kahinaan, nagkaroon siya ng sandaling magising at makausap ang kanyang pamilya. Doon niya nalaman ang kalagayan ni Leia na hindi na ito makakakita pa. Ang balitang iyon ang lalong nagpabigat
sa kanyang damdamin. Sa isip niya, ang aksidenteng nangyari ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng babaeng kanyang minamahal. Sa mga sumunod na oras, nagsimulang mag-isip si Adrian ng isang desisyon. Isang desisyong hindi para sa sarili niyang kapakanan, kundi para sa kinabukasan ni Leia. Habang patuloy na lumalala ang kanyang kondisyon, naramdaman niyang maaaring wala na siyang sapat na panahon. At sa gitna ng kanyang kahinaan, nabuo ang isang kahilingan. Sa mga sumunod na araw, patuloy na lumala ang kalagayan ni Adrian Santos sa loob ng ospital. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor na natiling kritikal ang kanyang kondisyon, madalas siyang nakaratay, ngunit nananatiling malinaw ang kanyang isip sa tuwing nagigising siya sandali. Sa isa sa mga sandaling iyon, ipinatawag niya ang kanyang mga magulang. Tahimik niyang ipinahayag ang isang kahilingan na matagal niya ring pinag-isipan. Habang siya'y nakahiga sa ospital, nais niyang i-donate ang kanyang mga mata kay Leia sakaling hindi na siya makaligtas. Para sa kanya, yon ang tanging paraan upang maibalik ang liwanag sa buhay ng babaeng kanyang minamahal. Sa simula, nahirapan ang kanyang mga magulang na tanggapin ang desisyong iyon. Bilang magulang, masakit isipin na ang kanilang anak ay naghahanda na sa posibilidad ng kanyang pagkawala. Ngunit nakita nila ang determinasyon ni Adrian. Sa kabila ng kanyang kahinaan, malinaw ang kanyang hangarin na makatulong kay Leia kahit sa huling sandali ng kanyang buhay. Matapos ang maingat na pag-uusap, nagpasya ang pamilya na igalang ang kanyang kagustuhan. Nakipag-ugnayan sila sa mga doktor upang ihanda ang proseso ng organ donation. Sakaling mangyari nga ang pinaka-kinatatakutang sitwasyon. Ipinaliwanag ng medical team ang mga hakbang na kailangang sundin at tiniyak na magiging maayos ang lahat kung sakaling maisagawa nga ang operasyon. Lumipas ang 5 araw mula nang mangyari ang aksidente. Tuluyang sumuko ang katawan ni Adrian. Sa kabila ng lahat ng ginawang gamutan, hindi na niya kinaya ang pinsalang natamo sa aksidente. Tahimik siyang pumanaw sa loob ng ospital, napapaligiran ng kanyang pamilya. Ang balitang iyon ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa dalawang pamilya. Para sa mga magulang ni Adrian, ang pagkawala ng kanilang anak ay isang sugat na hindi madaling maghilom. Ngunit sa kabila ng kanilang pagdadalamhati, pinili nilang tuparin ang huling kahilingan ng kanilang anak. Nais nilang igalang ang kanyang desisyon at ipagpatuloy ang kabutihang nais niyang gawin. Agad na isinagawa ang proseso ng eye donation. Sa tulong ng mga doktor at espesyalista, matagumpay na naisalin ang kanyang mga mata kay Leia. Maingat na isinagawa ang operasyon upang mabigyan ng pagkakataon ang dalaga na muling makakita. Sa gitna ng matinding lungkot, ang sakripisyong iyon ay naging simbolo ng pag-ibig na hindi natapos sa kamatayan. Isang huling regalo mula sa lalaking nagmahal ng tapat. Isang liwanag na iniwan upang magpatuloy ang buhay ng babaeng kanyang minamahal. Makalipas ang ilang buwan mula nang maisagawa ang operasyon, unti-unting nagsimulang magbago ang kalagayan ni Leia Montalvo. Sa tulong ng patuloy na gamutan at rehabilitasyon, dahan-dahan niyang naramdaman
ang pagbabalik ng kanyang paningin. Sa simula, malabo pa ang kanyang nakikita, ngunit bawat araw ay may kaunting pag-unlad. Para sa kanya, ang bawat pagmulat ng mata ay may kasamang alaala ng lalaking kanyang minahal. Hindi naging madali ang kanyang pagbangon. Kinailangan niyang sumailalim sa regular na therapy upang matulungan ang kanyang katawan at isip na makapag-adjust sa bagong kalagayan. May mga araw na nakakaramdam siya ng lungkot at pangungulila, lalo na kapag naaalala niya ang mga pangarap na hindi na nila matutupad ni Adrian bilang magkasama. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang magpatuloy. Kasabay ng kanyang pagbangon, nagsimula ring kumilos ang pamilya ni Adrian upang hanapin ang pananagutan sa nangyaring aksidente. Nagsampa sila ng kaso laban sa barangay at sa mga taong sangkot sa laro ng basketball na naging sanhi ng insidente. Ayon sa kanilang panig, may kakulangan sa seguridad dahilan upang manganib ang sitwasyon sa mga dumaraang sasakyan. Maraming residente ang nagsimulang magtanong kung sapat ba ang mga patakaran upang maiwasan ang ganitong klase ng aksidente. Dahil dito, nagsagawa ng mga pagbabago ang lokal na pamahalaan. Naglagay ng mas matibay na bakod sa paligid ng covered court at nagpatupad ng mas mahigpit na regulasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at residente. Para sa pamilya ni Adrian, ang paghahanap ng hustisya ay hindi lamang tungkol sa pananagutan. Ito rin ay paraan upang mapanatili ang alaala ng kanilang anak at maiwasang maulit ang parehong trahedya sa ibang pamilya. Sa bawat hakbang na kanilang ginawa, dala nila ang hangaring magkaroon ng mas ligtas na komunidad para sa lahat. Samantala, si Leia ay patuloy na nagsumikap upang mabuhay ng may bagong pag-asa. Sa tuwing nakikita niya ang liwanag ng araw o ang mukha ng kanyang pamilya, naaalala niya ang sakripisyong ginawa ni Adrian. Ang kanyang paningin ay hindi lamang biyaya ng medisina. Ito ay simbolo ng pagmamahal na iniwan sa kanya upang ipagpatuloy ang buhay. Nakapagtapos siya ng pag-aaral at hanggang sa kasalukuyan ay hindi na rin umibig pa ng iba. Sa huli, ang aksidenteng nagdulot ng pagkawala ay nagbigay rin ng bagong kahulugan sa pag-ibig at sakripisyo. Ang kwento ni Adrian at Leia ay naging paalala sa kanilang komunidad na ang isang sandali ng kapabayaan ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto. Ngunit sa gitna ng sakit at lungkot, may pagkakataon pa ring sumibol ang pag-asa.